Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mundo. Taong 1981. Walang eksaktong lugar. Bicol. Dahil liblib ang kanilang nayon, naging madali kina Mundo ang maimpluwensyahan ng makakaliwang ideolohiya. Marami rin ang mga kakilala niya na sumapi sa rebelde, kaya nang lumaon, nahikayat din siya. Ayaw sana ng kanyang mga magulang dahil gusto nilang maging isa siyang abogado, ngunit dahil sa hirap ng kanilang buhay, hindi man lang nakatungtong ng elementarya si Mundo. Sapat lang na marunong siyang magsulat at magbasa ng kanyang pangalan, kaya marahil naging madali para sa mga rebelde ang turuan siya ng kanilang kaisipan. Noong una, hindi pa sinabi ng binata ang patungkol sa pagsapi niya sa kilusan. Subalit, noong inabot ng 1 linggo bago siya makauwi, nagpasya siyang sabihin na lang sa kanyang mga magulang ang totoo. Kalaunan, wala na ring nagawa ang kanyang ama't ina kung hindi ang payagan siya sa kanyang kagustuhan. Palagi kang mag-iingat, anak. Kahit labag sa batas ang ginagawa ninyo, huwag mo pa rin kakalimutang magdasal sa Diyos. Siya lang makakapagligtas sa iyo sa oras ng panganib. Napatango na lang siya sa sinabi ng kanyang ina. Dahil naghihintay na sa labas ang kanyang mga kasama, nagpaalam na siya sa mga ito. Noong pababa na sa hagdan ng binata, biglaan siyang tinawag ng kanyang ama. Napalingon naman siya rito at nagtanong kung ano ang problema. Palagi kang mag-iingat. May 3 anino na nakasunod sa'yo. Hindi ko alam kung poprotektahan ka niyan o ipapahamak ka ng mga yan. Dahil alam ni Mundo na bukas ang 3 mata ng kanyang ama, napangiti na lang siya rito at sinigurong mag-iingat siya palagi. Nakaramdam pa siya ng pangingilabot nang mapagtanto niya kung ano ang winika ng kanyang tatay. Nang makalapit siya sa kanyang kasamahan, nagtanong pa sila kung bakit parang namumutla siya. Nagkibit balikat na lang ang binata at sinabi niyang wala yon. Nang masiguro na niyang wala siyang naiwang gamit, nagsimula na silang maglakad para tumungo sa kanilang kuta. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang makaramdam siya ng kakaiba. Sinabi niya ang naging kutob niya sa kanyang mga kasamahan, pero napatawa lang sila. Dahil dito, minabuti na lang ni Mundo ang tumahimik habang nakikiramdam sa kanilang paligid. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa bahaging wala ng mga kabahayan. Purong puno at mga mayayabong na damo na lang ang naabot ng kanilang paningin. Dahil unti-unti nang nagiging madilim ang paligid, mas lalo pa nilang binilisan ang kanilang paghakbang. Nasa ganoong sitwasyon sila nang mas lumakas pa ang kabog ng puso ni Mundo. Napatitig siya sa kanyang mga kasama, ngunit nag-alangan na siyang sabihin ang patungkol sa kanyang kakaibang kutob. Walang ano-ano, nakita niyang walang ulo ang lahat ng kanyang mga kasamahan at may mga nakatabi sa kanilang anino. Mukhang anino ni kamatayan niya na. Parang taong nakatalukbong at merong hawak na karit. Kakalabitin na sana niya ang kasama niyang pinakamalapit sa kanya nang biglaan siyang nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Umalingaw-ngaw yun sa paligid at sinabayan niyo ng mga sigawan. Alam niya na tinambangan sila ng mga sundalo, kaya kagaya ng kanyang mga kasama, lumaban na rin siya sa mga yon. Sa kasamaang palad, tinamaan ng bala si Mundo at natumba ito. Mas nanlumo siya noong makita niyang isa-isang nagsibuwalan ang kanyang mga kasamahan at halos lahat sa kanila ay napuruhan sa ulo. Teka lang,
Anong gagawin ko? Diyos ko. Batid niyang posible na rin ang kanyang katapusan. Mas lalo pa siyang kinilabutan nang marinig niya ang mga tinig ng sundalo na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Habang nasa ganoong sitwasyon, sa hindi niya inaasahan, bigla ang dumilim ang kanyang paningin. Kasunod nito, nakarinig siya ng sunod-sunod na pagputok ng baril at alam niyang siya ang tinamaan nun. Hindi na niya alam kung ano ang mga sumunod na nangyari at bumalik na lang sa kanyang ulirat na tahimik na ang paligid. Sinalat pa niyang bahagi kung saan nararamdaman niya ang tama ng mga bala pero wala man lang kahit na anong galos sa bahaging yun. Sinikap niya ang makaupo at agad na rin niyang iginala ang kanyang paningin. Nalaman niyang nasa loob siya ng isang kubo kaya kinutuban siya ng hindi maganda. Nasaan ako? Kaninong kubo ba to? Nasaan na kaya ang mga kasamahan ko? Patay na kaya silang lahat? Agad niyang sinapo ang unang sugat na natamo niya noong tamaan siya ng bala at napakunot noo siya nang malaman na nakabendahe yun. Dahil sa kanyang pagtataka, bumangon siya at minabuting lumabas doon. Pagkalabas niya sa kubo, nakita niya ang isang matandang babae na abala sa pagsalansang ng mga panggatong. Nilapitan niya ito at binati, tsaka tinanong kung ito ang nagligtas sa kanya. Sa totoo niyan, nakita kitang walang malay. Inakala ko noong una na patay ka na. Nagulat ako nang gumalaw ka at umungol. Hindi ako nagligtas sa'yo, kung hindi ang 3 aninong palaging nakasunod sa'yo. Siya nga pala, ako si Sera. Pwede mo kong tawaging Nana Sera. Isa kong babaylan. Napakunot noo si Mundo dahil sa sinabi ng matanda. Kaya tinanong pa niya ito kung ano ang kanyang tinutukoy. Ang 3 anino na sinasabi ko ay mga anino ni kamatayan. Nakasunod sila sa iyo palagi at silang nagprotekta sa iyo mula sa mismong kamatayan mo. Nanlamig siya sa sinabi ng matanda. Napatanong pa siya kung paano nalaman ni Nana Sera ang patungkol sa 3 anino at nalaman niyang isa palang babaylan ang matanda. Dinala kita rito para gamutin. Kung hinayaan lang kita roon, malaki ang tsansa na kukunin ka lang ng mga aswang, kagaya ng mga namatay mong kasamahan. Mga aswang? Kinuha nila mga kasama ko? Bakit? Siyempre, para meron silang makakain. Mabuti nga't nakuha kita bago pa man sila makabalik. Nagpasalamat si Mundo sa matanda dahil sa pagliligtas nito sa kanya. Tutulong pa sana siya sa babaylan sa ginagawa nito, pero pinagpahinga na lang siya. Ayon sa matanda, kailangan makabawi ng lakas ang binata sapagkat maaari silang sundan ng mga aswang doon. Ilang beses na ako may nailigtas mula sa kanila. Kaya malamang susundan nila ako rito kagaya ng madalas nilang ginagawa. Ang kaibahan lang sa ngayon, masyado na akong mahina para labanan pa sila. Tsaka napapagod na rin ako. Sinabi pa ng matandang babaylan na wala na siyang lakas para makipaglaban, kaya nanahimik na siya ng ilang taon. Ngunit dahil sa matinding awa niya kay Mundo, iniligtas niya ito sa kamay ng mga nilalang na nakatira sa kabundukan. Huwag kayong mag-alala, Nana Sera. Kung sakali mong susugod sila rito, ako makikipaglaban sa kanila. Masyado ka pang mahina, binata. Magpahinga ka na muna roon at magluluto ako ng lugaw mamaya. Wala ka nang dapat na ipag-alala. Kaya ko pa namang lumaban kahit konti. Habang nakatitig ang binata sa matanda,
Nakita nitong parang hindi na nito kaya pa ang lumaban. Sa halip na sabihin ang kanyang napapansin, minabuti na lang niyang sundin ang sinabi ng babaylan. Bumalik siya sa loob ng kubo tsaka muling nahiga roon. Sa hindi niya inaasahan, nakatulog ulit siya. Nagising na lang siya dahil sa pagyugyog ni Nana Sera. Nalaman niyang madilim na pala ang paligid at luto na rin ang lugaw na kanilang magiging hapunan. Habang kumakain, nagbigay ng kung ano-anong habilin ang babaylan. Sinabi niyang kailangan nilang maghanda dahil baka sugurin sila ng aswang. Napatango naman si Mundo sa kanya at pagkatapos nilang kumain, sinigurado nilang nakasara ang mga bintana tsaka pintuan. Naging ganon ang kanilang sitwasyon at ayon sa babaylan, sinisigurado lang nilang hindi sila mapupuntahan ng mga nilalang. Kapag kasi naamoy nila si Mundo, susugod sila at susubukang kunin ang binata. Dumaan ang 2 buwan at nagpasya siyang doon na muna manatili sa kubo ng babaylan. Isang gabi, napansin niya na hindi mapakali ang matanda. Naging panay ang bangon niya at lipat sa bintana. Noong mga panahong yon, bigla ang dinalaw ng matinding antok ang binata. Pinilit niya ang kanyang sarili na huwag matulog pero hindi niya nagawang labanan ang antok. Pagkaraan ng ilang oras, naalimpungatan na lang si Mundo dahil sa mga ingay sa labas ng kubo. Kinutuban siya ng hindi maganda, lalo pa noong malaman niyang wala roon ang babaylan. Paniguradong may mga aswang sa labas at sila ang gumagawa ng ingay na yan. Kailangan ko matulungan si Nana Sera. Agad na kinuha ng binata ang isang itak, tsaka nagmadaling lumabas. Saktong pagkalabas niya, nasaksihan niya kung papaano labanan ng matandang babaylan ang 5 aswang. Noong una, nahirapan ng mga nilalang nalapitan si Nana Sera, ngunit nang medyo napagod na ang matanda, hindi na siya binigyan ng pagkakataon ng 5. Sinunggaban nila ang matanda na naging dahilan para mabuwal ito. Bigla naman siyang nagsisisigaw para makuha ang atensyon ng 5. Napaangil naman ang mga aswang at humarap sa kanya. Noong nakuha na niya ang kanilang pansin, sinenyasan niya ang matanda na pumasok na lamang sa kubo. Sinunod naman ng babaylan ng binata at nang nasa tapat na ito ng pintuan, sinabihan pa niya si Mundo na mag-iingat. Noong mga oras na yon, sumugod sa kanya ang isang aswang. Wala naman siyang nagawa kundi ang labanan yon. Habang nakikipaglaban siya sa isang aswang, sinunggaban siya ng 4. Sinagpang siya ng mga ito at parang nais nila siyang gutay-gutayin. Hindi naman natinag sa kanila ang binata. Noong magkaroon siya ng pagkakataon, tinaga niya ang isa sa mga aswang tsaka buong lakas na sinipa. Napaatras yun at napalumpasay sa lupa, kaya mas lalong nanggalaiti ang mga aswang. Kahit na mas lalo silang naging agresibo, parang may kung ano namang enerhiya ang tumutulong sa kanya. Nagulat pa siya nang makita niyang may anino na nakasunod sa 3 aswang. Nagkakamali kayo ng binangga. Inakala ba ninyong matatakot ako sa inyo? Napaangil ang mga ito. Kakagatin na sana siya ng isang aswang na sinusundan ng anino ng walang pagdadalawang isip niyang tinaga ito. Tinamaan yun sa lalamunan, kaya nabuwal siya sa lupa at tuluyang namatay. Nakita ng ibang aswang ang ginawa ni Mundo, kaya nagmadali rin silang sumunggab sa kanya. Saktong nakatayo ang isa sa kanila sa bandang kanan niya, kaya nagawa niya itong tagain ng kanyang itak. Ang isa naman, bigla-bigla na lang nabuwal sa lupa at nawala ng malay. Nang makita ng natitirang aswang na nakatayo ang nangyari, nasindak siya at binalaksa ng umatras,
Ngunit bago pa man siya makalayo, nagulat si Mundo nang tinamaan niyo ng sibat. Yan ang dapat sa inyo. Ang mamatay. Napalingon ang binata at nakita niyang nakatayo ang matandang babaylan doon. Agad namang ibinaling ng binata ang kanyang pansin sa naunang aswang na sumugod sa kanya, pero napailing na lang siya nang mawaring nakatakas na ito at dala niya ang katawan ng iba niyang kasamahan. Umalis na sila. Mga takot din pala. Akala ko itatagal sila sa laban. Teka, pakikuha nga pala ng sibat ko. Akala ko dadalhin din yun ng aswang eh. Napatango na lang siya at sinunod ang pakiusap ng babaylan. Nang madampot na niya ang sibat, pumasok siya sa kubo. Nagkwentuhan pa sila patungkol sa mga aswang at sa mga labanang napagdaanan ni Nana Sera. Mahusay kang makipaglaban. Alam ko ring busilak ang iyong puso kahit pa naumanib ka sa mga rebelde. Gusto ko sanang ipagkaloob sa iyo ang sibat na hawak mo at nang magamit mo yan sa oras ng pangangailangan at kagipitan. Natuwa naman siya sa sinabi ni Nana Sera sa kanya. Malugod niyang tinanggap ang sibat at ipinangako sa babaylan na iingatan niya ito. Hindi ko na kailangan pang bigyan ka ng agimat at anting-anting dahil sapat na ang 3 anino ni kamatayan na nakasunod sa iyo. Basbasan na lang kita para magkaroon ka ng karagdagang lakas at likse, tsaka maging kabal sa katawan. Kahit na nasa kalagitnaan ng gabi, gumawa pa ng kanyang ritual ang babaylan upang basbasan si Mundo. Malaki ang naging pasasalamat ng binata dahil sa isinagawa ng matanda sa kanya. Noong matapos na ito, nagpasya na silang dalawa na magpahinga. Nung nakahiga na sila, napansin ni Mundo na may aninong nakatayo malapit sa babaylan. Isinawalang bahala na lamang niya ito at sa pag-aakalang baka nagkakamali lang siya ng nakikita. Bago tuluyang matulog, sa hindi inaasahan ay nagwika ang matanda patungkol sa kanyang kamatayan. Alam kong malapit na akong mamatay. Gusto ko kapag wala na ako, sunugin mo ang katawan ko kasabay nitong aking kubo. Huwag mo akong ililibing sa lupa dahil paniguradong huhukayin ako ng mga aswang at pagsasalu-saluhan ang katawan ko. Hindi na lamang sumagot si Mundo at nagkunwari siyang natutulog na. Hindi alam ng binata kung bakit gano'n ang mga sinasabi ng babaylan, gayong malakas pa naman ang pangangatawan nito. Kalaunan, tuluyan ang nakatulog ang binata. Sa kabutihang palad, walang aswang na bumalik, kaya naging tuloy-tuloy ang pagtulog niya hanggang sa tuluyang mag-umaga. Kinabukasan, nagtaka siya kung bakit hindi pa rin bumabangon si Nana Sera. Hinayaan na muna niya yon dahil inaakala niyang nahihimbing lang ito sa pagtulog. Minabuti na lang niyang maglakad-lakad sa labas habang nagbibilad sa init ng kakasikat pa lang na araw. Makalipas pa ang ilang minuto, pumasok na rin siya sa loob ng kubo upang alamin kung gising na ba ang babaylan. Subalit mas nagtaka siya noon nang mapansin niyang hindi man lang tumataas baba ang dibdib nito. Kinutuba ng hindi maganda si Mundo, kaya hinawakan niya si Nana Sera. Ganun na lang ang kanyang gulat nang malaman niyang malamig ang katawan nito, wala ng pulso at hindi na rin humihinga. Paano nangyari to? Hindi maaari. Anong gagawin ko? Naalala niya ang sinabi ni Nana Sera
Pero dahil gusto pa niyang manatili sa kubo para magpalamig muna ng sitwasyon, nagpasya siya na ilibing na lamang sa silong ng kubo ang matandang babaylan. Matapos niyang gawin ito, nanatili muna siya sa kubo ng ilang araw. Isang gabi, sa hindi niya inaasahan, ay parang nababalisa siya at hindi makatulog. Pansin din niya ang pag-alinsangan ng panahon, kaya binuksan niya ang bintana. Noong mabuksan na niya ang durungawan, sumalubong agad sa kanya ang malansang amoy na parang dugong nabubulok na. Dahil maliwanag naman ang buwan, sinubukan niyang igala ang kanyang paningin sa paligid. Walang ano-ano, may napansin siyang gumagalaw sa hindi kalayuan. Sinipat niya ng maigi yun, ngunit dahil mabilis ang paggalaw ng kung anumang nilalang, hindi na nalaman ni Mundo kung saan ito pumunta. Nagulat na lang siya at kinutuba ng hindi maganda nang makarinig siya ng mga ingay sa labas ng kubo. Agad niyang naisip si Nana Sera, kaya bumaba siya para puntahan ang pinaglibingan nito. Dinala na lamang niya ang sibat na ipinagkaloob sa kanya upang may pamproteksyon siya sa kanyang sarili. Noong nakababa na siya, nagulat siya nang makita ang napakaraming aswang na nakapaligid sa kubo. Nakaramdam siya ng kilabot dahil doon, pero tinatagan niya ang kanyang loob. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang sibat nang mapansin niyang nakatitig na sa kanya ang ibang aswang doon. Hindi ko alam kung ako ang pakay ninyo o ang kalilibing lang na babaylan. Gayunpaman, hindi ko hahayaang makuha ninyo ang bangkay niya. Igalang niyo ang bangkay ni Nana Sera. Napaangil ang mga aswang. Nang makarinig siya ng malakas na kalabog sa bubungan, napalingon siya roon. Napamura na lang siya nang makita ang 3 aswang na nakapwesto roon at nakahandang lumundag sa kanya. Walang ano-ano, may isang aswang na pumasok sa silong ng kubo ni Nana Sera. Alam niya na ang bangkay ng babaylan ng pakay nun, kaya walang pagdadalawang isip niyang sinibat yun. Tinamaan ang aswang sa dibdib at agad na bumulagta. Papasok na rin sana ang binata sa silong para kunin ang kanyang sibat, ngunit sinugod siya ng 10 aswang at kinuyog. Sinikap naman niyang lumaban, subalit dahil sa dami ng mga aswang, hindi niya sila kinaya, kaya tuluyan siyang nabuwal. Noong nakahandusay na siya sa lupa, sinubukan siyang patayin ng mga nilalang na naroroon. Napangisi na lang ang binata nang mapansin niyang nahihirapan ng mga aswang sa pagkalmot sa kanya. Alam niyang dahil yun sa kabal at kunat ng kanyang balat, kaya nakampante siyang walang masamang mangyayari sa kanya. Habang nakikipagbuno sa mga aswang, narinig niya ang mga ingay sa silong ng kubo. Sinikap niya na makita kung ano nangyayari roon at nang galaiti siya nang makitang hinuhukay ng ibang aswang ang libingan ng matandang babaylan. "Itigil niyo yan! Lagot kayo sa akin!" Nagpumiglas ang binata sa mga aswang. Gayunpaman, kahit na anong gawin niya ay hindi siya makaalpas mula sa kanila. Nakangisi pa ang mga aswang na yan habang pinipigilan nilang makagalaw si Mundo. Kalaunan, nahukay ng mga yon ang bangkay ni Nana Sera. Ang buong akala ni Mundo, kakainin nila ang katawan ng babaylan. Napasigaw na lang ulit siya ng malakas nang tangayin ito ng mga nilalang. Nung mga panahong yon, ginamit na niya ang kanyang buong lakas hanggang sa makapiglas siya sa mga aswang. Isa-isa niyang ibinalibag ang mga ito at nagulat siya nang mawaring nag-ibayo na nga ang kanyang lakas. Tumilapon ang mga aswang na yon at nang akmang susugod na sana sila, kitang-kita ni Mundo kung papaano sila kalawitin ng 3 anino ni kamatayan. Alam niyang anino yon sapagkat maliwanag ang buwan at kusang gumagalaw ang mga ito. Ilang sandali lang
Namatay ang mga aswang na kumuyog sa binata. Ibinaling agad niya ang kanyang pansin sa dinaanan ng mga nilalang na tumangay sa bangkay ng matandang babaylan. Nang maalala niya ang sinabi ni Nana Sera patungkol sa posibleng kuta ng mga aswang, napagpasyahan niyang sundan ng mga ito patungo sa bundok. Bago siya lumakad, kinuha na muna niya ang sibat na ipinagkaloob nito sa kanya. Hindi ako papayag na babastusin ninyo ang bangkay ng matandang tumulong sa akin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi ang labi niya. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa buwan, binaybay ni Mundo ang daan patungo sa bundok. Alam niyang yun din mismong dinaanan ng mga nilalang na nagnakaw ng bangkay ng babaylan dahil naaamoy niya ang malangsang samyo nila at maging ng amoy ng bangkay ni Nana Sera. Noong natatanaw na niya ang kagubatang nasa paanan ng bundok, inihanda niya ang hawak niyang sibat. Tinalasan niya ang kanyang pandama hanggang sa may marinig siyang mga pag-angil sa loob. Lumakas ang kutob niyang yon ang mga aswang na kanyang tinutugis, kaya maingat siyang pumasok upang alamin kung saan sila nakapwesto. Nang mawari na niya ang kinaroroonan ng mga aswang, lalapitan na sana niya ito dahil nakita niyang may pinagsasaluhan sila. Ngunit bago pa man niya magawa ang kanyang binabalak, hinarang na siya ng 5 aswang. Humanda kayong lahat! Magsisisi kayo sa ginawa ninyo kay Nana Sera! Pag-uwi ka ni Mundo, sumugod sa kanya ang 5 aswang. Napailing naman siya at para mabawi niya ang bangkay ng matandang babaylan, nilabanan niya ang mga ito. Habang nakikipaglaban sa mga nilalang na sumugod sa kanya, nakita niyang may mga aninong nakapwesto sa likuran nila. Napangisi na lang siya sapagkat alam niya kung ano ang magiging kapalaran ng mga aswang sa kanyang kamay. Kapag ipinagpatuloy ninyo ang inyong ginagawa at hindi kayo nakinig, tinitiyak ko sa inyo na mamamatay kayong lahat. Pag-wika niya ng mga katagang yon, napatayo ang isa sa mga aswang. Napatitig ito ng mabalasik sa binata at napangisi. Sino ka para magsalita ng ganyan? Huwag mo kaming pinapakialaman sa aming ginagawa. Dayo ka lang dito. Sige mga kasama, patayin niyo na ang lalaking yan. Mas naging agresibo ang 5 aswang, pero napagpasyahan na rin ni Mundo na mas bilisan pa ang kanyang galaw upang madali niyang matalo ang mga yon. Kalaunan, nagawa nga nilang gapiin ang 5 aswang. Ang bawat isa sa mga ito ay siniguro niyang tinamaan sa puso upang hindi na mabuhay ulit. Noong makita naman ng ibang aswang ang ginawa niya, tumigil sila at tumayo. Iniwan nila ang kanilang pinagsasaluhan. Napagtanto rin ng binata ng isang bangkay yon, at dahil malakas ang hinala niyang yon ng bangkay ni Nana Sera, mas lalo siyang nanggalaiti. Hindi ko mapapatawad ang ginawa ninyo! Alam kong kayo rin ang kumuha ng mga bangkay ng aking mga kasamahan. At marahil, pati ng mga sundalo. Humanda kayo sa akin. Napahawak ng mahigpit si Mundo sa kanyang sibat. Tumakbo siya para sugurin ang mga aswang. Habang papalapit siya sa mga nilalang, nagwika ang isa sa kanila. May 3 anino ng kamatayan sa likuran ng lalaking yan. Mag-iingat tayo. Baka ginagabayan siya mismo ni kamatayan. Napangisi na lang siya nang makita niya ang pangingilabot sa mukha ng mga natitirang aswang. Noong makalapit siya sa isang nilalang, sinibat niya ito sa dibdib, tsaka iniangat ang kanyang sibat. Dahil natuhog na ang katawan ng aswang, tumilapon ito sa hindi kalayuan. Nakita ng ibang nilalang ang kanyang ginawa, kaya mas umaligid sila sa kanya. Halos hindi na rin makita ni Mundo ang mga yon dahil naging mas mabilis ang kanilang paggalaw.
Gayunpaman, hindi nagpatinag ang binata. Pinakiramdaman niya ng mabuti ang mga nilalang hanggang sa may isang sumugod sa kanya. Hindi na rin siya nagdalawang isip at itinarak niya rito ang kanyang sibat. Napaungol na lang ang aswang at agad na binawian ang kanyang buhay. Dahil sa nangyari, mas nanggalaiti ang mga aswang at sabay silang sumugod kay Mundo. Alam naman ng binata na malalagay siya sa alanganin, kaya napaatras siya ng ilang hakbang. Susugod sana sa kanya ang mga nilalang na yon nang biglang pumagitna ang mga aninong gumagabay sa kanya. Natigilan naman ang mga aswang. Ngunit sa halip na mangamba sila, mas lalo pa silang nanabik na mapatay ang binata. Ilang segundo lang silang nakatitig doon at matapos yun umatake na sila sa binata. Inihanda naman niya ang kanyang sibat para maitarak niya sa pinakaunang aswang na lalapit. Nang magsimula ng lumusob sa kanyang kinatatayuan ng mga nilalang, gumalaw rin ang mga anino at sila mismong sumalubong sa mga aswang. Nagkagulo naman kaagad ang mga nilalang. Kahit na anong gawin nila, hindi nila nagagawang sakta ng 3 anino. Noong lumaon, nagkagulo ang mga aswang at napailing na lang ang binata nang makita niyang sila mismo ang nagpapatayan. Agad niyang naisip na marahil pakana ng 3 anino ang kung anumang nangyayari sa mga aswang, kaya ginamit niya ang pagkakataong yun para alamin kung saan naroroon ang bangkay ng matandang babaylan. Nilapitan niya ang pinagsaluhang katawan ng mga nilalang at napagtanto niyang hindi yun si Nana Sera. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa makita niya ang isang bangkay na nakasabit sa isang puno. Sinipat niya ng maigi yun at nalaman niyang yon ang kanyang hinahanap. Ha? Ano kayang pakay ng mga aswang? Bakit nila ginawa yan kay Nana Sera? Bago siya lumapit doon, napalingon pa siya sa mga aswang. Nakita niyang sila mismong nagsasalo-salo sa kani-kanilang mga laman loob at dugo habang may nakatayong 3 anino sa kanilang tabi. Napabuntong hininga na lamang si Mundo, tsaka minabuting ibaba sa puno ang bangkay ng matandang babaylan. Nang maibaba niya ito, nilapitan niya ang mga aswang. Nakita niyang may isa pang buhay roon, kaya nilapitan niya at inambahang sisibatin. Sabihin mo sa akin kung ano ang dahilan at kinuha ninyong bangkay ni Nana Sera. Napangisi lang ang aswang at napasapo sa kanyang wakwak na tiyan. Muli pang inulit ni Mundo ang kanyang tanong hanggang sa magsalita na rin ito kahit na nahihirapan. Ginawa namin siyang parang tropeyo. Matagal nang naging sagabal sa amin ang babaylang yan. At sa ngayong patay na siya, magagawa na namin ang gusto namin sa kanya. Siya ang magiging paalala at babala sa mga kagaya niya. Lahat sila ay mamamatay. Hindi ko hahayaang mangyari kay Nana Sera ang sinasabi mo. Masdan ninyo kung ano naging bunga ng inyong ginawa. Kayo na rin mismong nagpatayan. Napatawa pa siya pagkatapos niyang magwika. Magsasalita pa sana ang aswang, ngunit minabuti na lang ng binata na itarak ang sibat niya sa dibdib nito upang tuluyan ng mamatay. Nang mawari niyang patay na ang lahat ng mga aswang doon, nagpasya siyang dalhin na lang pauwi sa kubo nito ang bangkay ni Nana Sera. Pagka-uwi niya sa kubo, kagaya ng naging habili ng babaylan sa kanya, sinunog na lamang ni Mundo ang bangkay ng matanda. Habang lumalagablab ang apoy na tumutupok sa kubo at katawan ng matanda, hindi maiwasan ng binata ang malungkot. Hindi niya inakalang ganun lang kabilis ang pangyayari. Gayunpaman, laking pasasalamat niya sa babaylan dahil sa naging tulong nito sa kanya at maging sa pagpapatira nito sa kanyang bahay.
Alam niyang kahit ang pagtupad sa huling hiling ng matanda ay hindi makakabayad sa naging utang na loob niya rito. Gayunpaman, masaya pa rin siya dahil nagawa pa rin niya ang sinabi sa kanya ni Nana Sera. Dahil sa nangyari, napagpasyahan niyang umuwi na lang sa kanilang bahay. Natuwa naman ang kanyang ama't ina sapagkat inakala nilang namatay na nga ito sa gitna ng bakbakan. Ni minsan ay hindi na siya sumama pa sa mga rebelde at marahil daw, inakala ng iba niyang kasama at maging ng ibang sundalo na namatay na rin siya katulad ng iba niyang mga kagrupo. Mabuti na nga lang, hindi na siya gaanong napuruhan noong tinambangan siya ng sundalo at hindi na rin siya nahirapang talunin ang mga aswang at wala ring masamang nangyari sa kanya. Alam niya sa kanyang sarili na lahat yon ay naging posible dahil sa tinatangan niyang gabay na 3 anino ni kamatayan.